Ayun, katulong nga ng ating mga bato ang ating mga atay. Kasakasama yan sa ating mga organs of biotransformation and elimination. Kumbaga pang detoxify. Pero alam nyo ba na may mga ginagawa tayo mga bagay-bagay na po pwedeng makasira dito? Paano na yung detoxifier mo? Naku, hadi kayo, pag-usapan natin yan. Una, no-brainer, excessive alcohol intake. Sabi nga natin, anything that is in excess po pwedeng makasira. Etong alcohol po kasi po pwede talaga yung makasira sa ating mga atay. Kaya nga mayroon tayong tinatawag na alcoholic liver disease. Nangyayari dyan, nagbibuild up po yung fats, nagkakaroon ng pamamaga at inflammation, pati na rin po ng scarring. Kapag ganyan, hindi magagawa ng ating atay ang pag-detoxify na trabaho niya. So ano mangyayari kapag yung tagalinis natin ay hindi nagtatrabaho? Magbibuild up tayo na magbibuild up ng mga waste products at ang ending, makakasira yung mga toxins na yan sa ating mga katawan altogether. Kapag nasira ang ating atay, ayon, marami pong komplikasyon. Mamaya, tapusin ninyo ang video, sabihan ko kayo ng mga komplikasyon yan. Tuloy nyo muna itong panonood nyo. Pangalawa, smoking. Tanong nyo siguro, smoking hindi naman nauusukan yung atay? Yun yung akala ninyo. Kung sa tingin ninyo, cool kayo na naninigarilyo kayo tulad ng mga peers ninyo at kung sa tingin ninyo ay hindi yan nakaka-apekto sa atay ninyo, ay nagkakamali po kayo. Ang cigarette smoking ay maraming epekto sa ating mga katawan at isa dyan lamang po ang liver damage. Yung sobrang nicotine sa ating katawan, nagdudulot yung tinatawag na oxidative stress na nagpuproduce ng free radicals na siya ng mga nakakasira sa ating mga katawan, kasama dyan syempre yung ating mga atay. Anong next ulit na mangyayari? Mahihirapan pong mag-detoxify ang ating katawan kapag nagka-damage yung atay at ang ending niyan, ayon, build up ulit ng waste product. Pangatlo, overdose ng drugs. Makinig po kasi kayo sa mga sinasabi ng doktor ninyo. Sinasabi naman sa inyo kung every ilang oras ang pag-inom ninyo ng mga gamot ninyo. Ito ay dahil inaral po namin at ng mga eksperto kung paano lamang ibinibigay ang inyong mga gamot. Kapag sinabing every 6 hours, edi every 6 hours lamang po. Again, wag po kayo namang mag-expect na isang inom nyo lamang ay may epekto na agad ang gamot nyo. Antay-antay lamang po. Hindi po mga magic wand at hindi mga fairy godmother ang inyong mga doktor para tanggalin lang agad-agad ng ganon-ganon lamang ang mga gamot. Wag na wag pong mag-overdose dahil po pwede pong maapektuhan niya ng inyong mga atay. Sumunod ulit sa bilin ng inyong mga doktor. Pang-apat, poor nutrition and obesity. Oo, lahat naman tayo guilty na parati po nating gustong kumain sa mga restaurants at mga cafes, pero tandaan na ang overconsumption ng mga processed foods at mga frozen foods on a regular basis ay maaaring makasira sa inyong mga atay slowly. Hindi lang naman po alcoholic liver disease ang mayroon tayong sakit sa atay. Meron din tayong non-alcoholic fatty liver na isang metabolic disease at hindi related sa pag-inom ng alak. Also, kung on the heavier side po kayo, ang best na gawin ay magpapayat para nang sa ganoon ay mabawasan ng risk ng pagkakaroon ng metabolic and alcoholic liver disease. Dahil kapag kayo nagkaroon ng sakit sa atay, ay magaling na kung fatty liver lamang na reversible pa. Pero kung yan ay mag-progress to cirrhosis, hindi po magandang bagay yan mga kapatid dahil po pwede yung magdulot ng iba't ibang klase ng komplikasyon. Po pwede kayong mamanas, po pwede kayong magkaroon ng bacterial infection, madali kayong magkaroon ng pasa, po pwede kayong mag-bleed sa kung saan-saan dahil maaari kayong magkaroon ng varices, bleed at syempre po pwede din kayong manilaw. Ilan lamang ang mga yan sa ayaw na ayaw nyo mangyari sa inyo kaya please lang alagaan maigi ang mga lifestyle ninyo. Dahil nga sabi ko sa inyo, ayaw na ayaw ko rin pong nagkakasakit kayo kaya naman naririto pa rin po ako sa harapan ninyo nagpapaalaala lamang. At sa huli, ano't ano man ang mangyari, tayo lang din naman talaga ang magtutulong-tulungan kaya naman yun lang for now, i-digest nyo muna dahil lang gusto ko ay healthy kayong lahat. See you ulit sa episode. Ingat.